natin itong mga ube bago lutuin. Ayan, ilalaga ko to. Tapos pod ko rin. Tapos ng hugasan. Aalisin lang namin yung mga ugat-ugat. At pwede ko na tong isadang para palambutin. Hindi ko na muna babalatan. Ito ito na, tapos na namin hugasang mabuti at alisin yung mga ugat-ugat. At ito nga sinalang ko na sa kaldero para masimulan na tong ilaga. Sisimulan ko ng palambutin. Isang oras ko tong nilaga at ngayon nga ay malambot na. Ngayon nga ay akin munang patutuluin at pagkatapos babalatan. Tsaka ko gagadgarin. Ngayon, pwede ko na itong tanggalan ng balat. Ayan, o. Ngayon, natutuklapin lang natin yung mga nasa ibabaw. Kulay itim naman yun eh. Ayan, ayan, ito. Madali lang siyang balatan. Kasi kaya yung iba talaga hindi ito binabalatan kapag nilalaga kasi nga yung pagka-violet para hindi ito masyadong mabawasan. Ayan. Ayan. Babalatan ko muna itong lahat. Tapos ko na rin balatan. Medyo matagal lang pero ayan nga. Yung iba ginamitan ko na ng kutsilyo pagka nahirapan na akong bakbakin. At ayan, nakita nyo, ang ganda pa rin, diba? Talagang ang ganda ng kulay violet na violet. Ngayon, sisimulan ko na tong kudkurin. Yan, ginamit ko tong maliit na pang gadgad para medyo pino yung kalabasan niya. Madali namang gadgarin kasi nga malambot na itong ating ube. Gawin lang natin. Ayan yan o. Medyo maingay yung plastic, no? Itong aking gloves. Ganda o. Para mas hindi pa. Tapos ko nang kudkurin lahat ang ube at ganyang kadami ang aking natapos. O, diba? Marami-rami rin yan. At madali lang naman palang kudkurin yung ube. At dahil nga maliit na yung kawali na gagamitin ko, kaya kailangan ko munang hatiin itong mga aking ginadgad na ube kasi para naman hindi masyadong mahirap haluin at saka yun nga para magkasya. Hatiin ko muna sa tigi 1 kilo bawat pack para sigurado. Pero kung sobra, ayan nga katulad nito, sobra yung sa 3 kilo, bali lumabas na 1,130 o 1 kilo at 130 grams bawat plastic niyan. Kasi nga sayang naman kung maiwanan pa yung iba. Kaya ayan, hinati ko na lang ng pantay. Yung mga sangkap na gagamitin ko sa paggawa ng ube halaya. Itong aking ginadgad na ube, ang dami nito ay 1,130 grams o 1 kilo at 130 grams. Pagkatapos, bumili rin ako ng isang buong niyog, pinagata ko yan, ikalawang kakanggatayan. At itong butter, yan, kalahati lang yung gagamitin ko. Tapos yung asukal, syempre depende lang sa tamis na gusto natin. At yan, isang kondensada at isang evaporada. Paghahalo-haluin ko lang yan. Yanin ko na rin. Durugin ko na rin ng gusto para walang buo-buo. At ilalagay ko na itong mga sangkap natin. Itong, ayan, mga 1/4 muna ilagay ko, 1/4 kilo. Ayan. Tapos, ilalagay ko na rin itong ating evaporada at itong ating kondensada. Ayan, lagay na natin yan. Halo-haluin lang natin yan.
bago natin isalang sa apoy. At syempre, lalagay na rin natin yung ating mga gata. Yan. Halo-haloin lang natin yan, di ba? At saka itong ating ikalawang gata. At atin ang nahaluin lang muna natin yan mabuti bago natin yan isalang sa apoy. Haluin lang natin. Yung kalalabasan pagkatapos mong haluing mabuti. Ayan. Meron lang tayo maliliit na konti dyan. At pwede mo na rin yan tikman para malaman mo kung magdadagdag ka pa ba ng asukal. Ngayon, isasalang ko na to sa kalan. Malakas mo na yung apoy hanggang sa kumulo. Tapos unti-unti nating hihinaan. Ayan. Ang ganda, diba? Ayan. Tuloy-tuloy lang tayo sa paghahalo. Ayan. Putok-putok na siya. Kaya ingat kayo kasi baka matalsikan kayo. Tapos pwede rin tayong maglagay ngayon ng vanilla at saka ube flavoring para mas mabango ang kanyang kalalabasan. Yan, vanilla at pagkatapos lagyan din natin siya ng ube extract para mabango ang ating ube halaya. Yan, haluin lang natin uli mabuti hanggang sa lumapot. Haluin. Ayun, haluin natin ang haluin ulit. Yan. Pag gusto nyo ng ube jam or yung parang pwede siya ipamalaman. Yung gantong consistency, yan. Yung ganyang kalapot, pwede na yan. Pero pag gusto niyo talaga yung parang buong buo, yan. Tuloy-tuloy ka lang sa paghahalo. Gantong kakunat na, ayan, luto na yan. Sabi nga, pag mahirap ng haluin, luto na. At tingnan nyo, hindi na siya bumabagsak kaagad-agad, no? Yan. At saka hindi na siya yung pumuputok-putok. Wala nang masyadong yung pagkulo-kulo niya. Yan. Tsaka ang hirap na talaga niyang haluin. Yung talaga yung ibig sabihin pagluto na eh. Ito na lahat ang naluto kong ube jam at ube halaya. Yung mga nasa grapon yung ube jam. At kung mapapansin nyo, yung iba doon ay light color kasi hindi ko na yan nilagyan ng ube extract para talagang malasahan namin yung totoong lasa ng ube lang kasi ito naman ay sa pangbahay namin. Thank you for watching and don't forget to follow, like, and share. Bye!